Ang balita natin ngayon ay mukhang official na itong gagawing trade ng Barangay Ginebra at nitong Converge Fiber Xers. Parang nakikita na ng Converge na medyo hindi maganda yung kalagayan ng kanilang lineup, lalo na at wala pang kasiguraduhan kung kailan makababalik itong si Jordan Heading dahil dito sa kanyang nasustain na injury. So mukhang ang balita ngayon makikipag-trade na raw itong Converge dito sa Barangay Ginebra. At ang report ngayon mukhang gustong makuha ng Barangay Ginebra itong si Shawnee Winston mula dito sa Converge Fiber Xers. At ang magiging kapalit naman nito mula dito sa Barangay Ginebra ay itong si Bon Pesumal at isang first round draft pick. Kung ang Barangay Ginebra daw ay makikipag-trade dito sa Converge, yan ang hihilingin nila. At itong Converge naman, siguro papayag yan dahil importante yung first round draft pick sa kanila para makapag-rebuild sila at makapagdagdag ng additional players. Tandaan natin, yung first round draft pick ng Converge, yung sa kanila wala na dahil naibigay nila yan doon sa trade para kay Jordan Heading. So kung makukuha nila yung first round draft pick ng Barangay Ginebra, magiging magandang addition yan para dito sa kanilang rebuilding dahil wala na nga ito si Jordan Heading, hindi natin alam kung kailan pa ito makababalik. Kaya yan ang importante para dito sa lineup ni Coach Delta Pineda. Sa Barangay Ginebra naman, itong si Shawnee Winston, magiging magandang backup wingman niya ng Ginebra. For example, kung hindi maganda laro ni Jeremiah Gray o ni RJ Abarientos, pwedeng gawing shooting guard o kaya ay point guard itong si Winston dahil nakapagbababa din niya ng bola. Kaya magiging maganda to para sa Barangay Ginebra kung sakasakali na matuloy ang nabanggit na trade. Alam din natin na itong si Delta Pineda, well, sa totoo lang siya naman in charge ng Converge ngayon, ay marami pang binabalak dito sa kanilang lineup. So huwag tayong magulat kung meron pang mga additional na trade siya na gawin kasama ang Ginebra. Ngayon naman, itong sister team ng Barangay Ginebra na San Miguel Beer ay kinakausap na raw itong Terra Firma Jeep o itong Star Horse Shipping Lines para makagawa ng isang transaksyon dahil ang San Miguel daw ay interesado pa rin na makuha yung first round draft pick nito. Kahit sinabi na ng Terra Firma reportedly na hindi na sila magte-trade ng mga picks ngayon dahil nga ito ay mapupunta sa Star Horse. Pero sa ngayon mukhang itong San Miguel determinado na makuha yung draft pick na yan at willing daw silang ibigay itong si Mowala Tautuga na kapalit. So, depende na lang yan siguro, hindi lang dito sa Terra Firma, kung hindi maski na dito sa Star Horse Shipping Line, kung papayag sila. If ever matuloy yung trade na yan, malaking bagay ito para dito sa San Miguel dahil nangangailangan sila ng mga additional na players para magpabata dito sa kanilang roster. At yung pagkuha dito sa first round draft pick ng Terra Firma, ang magiging susi dyan dahil malamang ito ang number 1 sa draft. Kung for example, itong si Quentin Milora Brown ang makuha ng San Miguel, nagbabago yung fortunes talaga nila dahil yan ay 6'11 player. At kung hindi naman siya, nandyan si Will Gosum o baka meron pang ibang sumalib. Malay natin si Ren Sabando. Kaya yan ang dahilan kung ba't itong San Miguel gustong makuha itong first round draft pick ng Terra Firma Jeep. At yan ngayon na nagsasabi na maraming dahilan kung bakit talagang matutuloy ang nabanggit na trade. Depende na lamang daw kung ano ang mapagkasusunduan nila kung papayag itong Star Horse na si Mo Tautuwa maging kapalit. So abangan natin yung magiging diskusyon ng mga magkabilang teams pagdating sa bagay na yan kung sakaling nga na ito ay matutuloy. Dahil alam natin itong Star Horse mukhang determinado raw talaga na bilhin itong Terra Firma Jeep. Kaya abangan na lang natin yan. Samantala naman, ayon dito sa mga reports na lumalabas, ito raw Magnolia Chicken Templados ay hindi pa tapos dito sa pag-upgrade ng kanilang roster at posible raw na pumasok yan sa isang trade dito sa NLEX Road Warriors na alam naman natin ay medyo nadidiskarel ang kampanya kahit nanalo na sila kagabi dahil mukhang naghahanap daw ng additional na scorer itong NLEX at mukhang tinitignan daw nila itong si Jerica Halmisi mula dito sa Magnolia Chicken Templados. At ang gusto raw kapalit itong Magnolia Chicken Templados if ever na matuloy yung trade na yan ay yung first round draft pick ng NLEX Road Warriors. Naiintindihan naman natin kung ba't gusto kong makuha ng Magnolia yung draft pick ng NLEX dahil mataas yan sigurado dito sa darating na draft dahil nag-i-struggle nga itong kuponan ni Coach Jong Wichiko. Samantala naman itong NLEX kaya gustong kumuha ng additional scorer katulad ni Halmisi dahil nga masyado silang nagre-rely dito kay Robert Bolick. Kaya gusto nilang kumuha ng additional scorer na tutulong dito kay Bolick para hindi naman ito
mahihirapan. Kaya mukhang win-win ang nabanggit na trade kung sakali na matuloy at yan din daw ang dahilan kung bakit puspusan na yung negosasyon ng magkabilang panig. Kahit na tigiba ng grupo yung MVP at SMC Group, basta naman pareho silang makikinabang, masisiguro natin na magkakaroon ng magandang, sabihin na natin, kasunduan yan, dalawang yan. Kaya sa ngayon, huwag tayong magulat kung sakasakali na itong si Jerica Hanmisi ay mapunta dito sa NLEX Road Warriors at itong yung first round draft pick naman ng Road Warriors ay mapunta dito sa Magnolia Chicken Templados. Parang iyan daw yung initial arrangement pero posible pa rin na mabago yan. Depende kung ano mapagkasusunduan ng dalawang panig. Ang maliwanag dito, meron ng pag-uusap itong Road Warriors at Magnolia, kaya nga huwag na tayong magulat kung sakalin na matuloy yan. If ever na mangyari yan, sigurado naman napapayag agad-agad itong Magnolia kung maganda offer din nitong NLEX Warriors. At ang huli nating balita ngayon, ayon dito sa mga reports, ito si Bobelga hindi raw magkapaglalaro ng mga 3 to 4 weeks dahil sa vertigo. Of course, alam natin na wala pa dyan itong si Luis Villegas na nagka-injury plus si Gian Mamuyak. Ang tagal pa rin hindi nakapagre-recover dahil sa kanyang injury sa kanyang kamay. Kaya nga, marami naniniwala na medyo maapektuhan yung front court nitong Reynolds and Elastopaintes, biglang lumiit dahil nga nawala yung mga big men nila plus nagkulang pa yung kanilang guard rotation itong si Mamuyak. Sinabi ni Coach Yeng Giao na kinakailangan nilang mag-adjust ngayon dahil syempre Philippine Cup walang import. So medyo nakulang talaga sa big men itong Reynolds and Elastopaintes. Ibig niya sabihin kailangan mag-step up itong si Kaylan Tiongson at itong si Leonard Santillan. So yan ngayon ang aabangan natin. Baka posible rin na gumawa pa ng trades itong koponan ni Coach Yeng Giao para ma-address yung mga pagkukulang doon sa kanilang roster. Dahil alam naman natin lahat, kinakailangan ng Reynolds and Elastopaintes na makapag-compete ng mabuti. Lalo na ngayon, natasahan natin na medyo magiging mahigpit yung labanan dito sa PBA lalo na. At syempre, of course, alam natin na itong mga teams ngayon gustong mapigilan lahat itong Grand Slam ng TNT. At itong Reynolds naman gusto nilang masustain yung maganda nilang nagiging performance lately. Sunod-sunod na yung appearance nila dito sa quarterfinals at semifinals. Kaya nga syempre dito sa Philippine Cup, yan ang gusto naman nila na masustain talaga. As it is, alam natin na magiging mahigpit ang labanan dito sa Philippine Cup lalo na nga at wala pa itong si Belga at si Mamuyak at Villegas. So medyo mahihirapan ng Reynolds Shine. Kaya abangan na lang natin kung sino yung kukunin ng Reynolds Shine Elastopainters ng mga bagong players na maidadagdag nila dito sa kanilang roster para naman makasabay sila doon sa malalaking teams dito sa PBA. Shoutout kay Romeo Conchada, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray Espejo at Rosales family, kay Malyari Mascarinas, Dalmacio de Guzman. Binabati din natin si Katsakino Dukusin, si Anthony Alon, si Regan Banyares, si Michael D, si Enju, Dexter Domer, Ireneo Salangsang, pati na rin ang iba pa nating mga regular na mga taga-subaybay.